Isang pirasong papel. Akala ko, iyon ang magliligtas sa aming pangarap. Pero habang pumipirma ako sa gitna ng malansang amoy ng pabrika, ibinebenta na pala ako ng sarili kong asawa. Habang suot ko ang ginituang singsing ng mga Serrano, dumi at lansa ang tingin nila sa akin. Ako si Trina, at sa gitna ng pagkakaposas, sisiguraduhin kong ang bawat patak ng aking luha ay magiging apoy na tutupok sa inyong korona. Huwag mo na akong hawakan, Trina. Nakakasulasok ang amoy mo. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng silid. Nag-iiwan ng sugat na hindi nakikita, ngunit ramdam na ramdam ang hapdi. Hindi makapaniwala si Trina habang nakatayo sa harap ng kanyang asawa, basang-basa ng ulan at nanginginig sa ginaw. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang supot ng mainit pang adobong pusit, ang paboritong ulam ng lalaki na pinagpuyatan niyang lutuin pagkatapos ng 10 oras na pagtayo sa malansang pabrika ng lata sa nabutas. Ang bawat butil ng ulan na pumapatak mula sa kanyang buhok ay tila luha ng langit na nakikiramay sa kanyang pagkagapi. Ang malansang amoy ng isda na nakakapit sa kanyang uniforme ay siyang tanging saksi sa hirap na kanyang tinitiis para sa pangarap nilang dalawa. Ngunit sa mga mata ni Ricardo, ang lansa na yon ay isang dungis na hindi nararapat sa kanyang makintab at malamig na opisina sa Makati. Inilapag ni Ricardo ang isang makapal na bundle ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa na gawa sa mamahaling kahoy. Hindi siya tumitingin sa kanyang asawa. Sa halip, ang kanyang pansin ay nakatuon sa mamahaling relo na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Tila binibilang ang bawat segundo ng pagkainip niya sa presensya ni Trina. Sinabi niya sa asawa na ito na ang huling pagkakataon para maisalba ang Serrano Holdings mula sa pagkalugi. Kailangan lang daw ng pirma ni Trina bilang asawa. Isang garantiya na magpapatunay ng kanyang katapatan sa pamilyang tumanggap sa kanya sa kabila ng kanyang abang kalagayan. Sa loob ng puso ni Trina, may isang munting tinig na nagbabala, ngunit agad itong natabunan ng mga alaala ng matatamis na pangako ni Ricardo noong sila ay nagsisimula pa lamang sa dalampasigan ng Navotas. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal, kung paano siya tiningnan ng lalaki na tila siya ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo bago siya nilamon ng ambisyon at kapangyarihan dahil sa pag-ibig at sa tinatawag nilang utang na loob sa mga Serrano na nag-ahon sa kanya mula sa putikan. Kinuha ni Trina ang ballpen at pinirmahan ang kanyang sariling hatol ng walang pag-aalinlangan. Lumipas ang ilang oras at ang langit ay tuluyan ng nagdilim, tila nakikiramay sa bigat ng nararamdamang kaba ni Trina habang bumabalik siya sa kanyang trabaho sa Navotas. Pagdating niya sa tarangkahan ng pabrika, hindi ang mainit na pagbati ng kanyang mga kasamahan ang sumalubong sa kanya, kundi ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga manipis na braso. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa basang semento ay tila tunog ng paparating na hatol na hindi niya matakasan, isang mabigat na pasanin na biglang lumapag sa kanyang balikat. Sa harap ng maraming tao, sa gitna ng malansang amoy ng mga isda na naging bahagi na ng kanyang pagkatao, idineklara ang kanyang pagkakulong dahil sa kasong falsification ng mga dokumento at malaking halaga ng pera na nawawala sa kumpanya. Nanigas ang buong katawan ni Trina habang ang kanyang lalamunan ay tila binabara ng isang malaking bato na hindi niya malunok, isang pagsisisi na huli na para ilura. Ang supot ng pagkain na dala niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay at nahulog sa putikan. Ang itim na sarsa ng adobo ay humalo sa maruming tubig ng ulan. Kumalat sa kalsada, tila isang simbolo ng kanyang nadungisang dangal at nasirang kinabukasan. Hinanap ng kanyang mga nanlalabong mata si Ricardo na nakita niyang nakatayo sa hindi kalayuan.
kampanteng nakasandal sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan. Ngunit ang lalaki ay hindi man lamang nagbaba ng salamin para tignan siya sa huling pagkakataon. Wala siyang nakitang awa, wala siyang nakitang pagmamahal. Tanging ang refleksyon lamang ng kanyang sariling pagkawasak sa makintab na pintura ng kotse ang kanyang nasilayan bago siya tuluyang isinakay sa loob ng mobile. Sa loob ng himpilan ng pulisya, sa gitna ng ingay ng mga taong nag-uusap at ang malungkot na liwanag ng aandap-andap na bumbilya, isang figura ang lumapit kay Trina nang may nakakangilong aura ng kapangyarihan. Si Doña Esperanza, ang kanyang biyenan, ay nakatayo sa kanyang harapan na tila isang reyna na nanonood sa pagbagsak ng isang aliping hindi kailanman naging karapat-dapat sa kanilang korona. Walang bakas ng lungkot o pagkabigla sa mukha ng matanda, tanging ang isang mapait na ngiti na nagpapahiwatig ng isang matagal nang binalak na tagumpay. Lumapit ang matanda kay Trina. Ang bango ng mamahaling pabango nito ay tila sumakal sa natitirang hininga ng babae. Pilit na binubura ang amoy ng lansa na kanina pa inirereklamo ni Ricardo. Yumuko ang matanda at bumulong sa kanyang tainga. Ang kanyang tinig ay tila isang malamig na hangin na nagdadala ng sumpa. Sabi nito, dapat siyang magpasalamat dahil binigyan siya ng pagkakataong magbayad ng utang na loob sa pamilyang nagbigay sa kanya ng pangalan. At ang sakripisyong ito, kahit sa loob ng rehas, ang tanging paraan para malinis ang kanyang maruming pinagmulan. Habang isinasara ang mabigat na pintuan ng selda, ang tanging naiwan sa isip ni Trina ay ang tanong na tila isang tinik na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Hanggang kailan kailangang magbayad ang isang tao para sa isang utang na hindi naman siya ang nanghiram? At hanggang kailan mananatiling bulag ang pag-ibig bago nito makita ang bangis ng katotohanan? Ang malamig at magaslaw na semento ng selda ang naging unang saksi sa bawat luhang pilit na pinipigilan ni Trina na kumawala. Sa bawat paghinga niya, ang masangsang na amoy ng pawis, kalawang at basang semento ay humahalo sa natitirang lansa ng isda sa kanyang mga kuko, tila isang paalala na ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Wala na ang malalambot na sapin ng kama sa mansyon ng mga Serrano. Ang tanging meron siya ngayon ay isang manipis na banig na tila kumakapit sa kanyang nanunuyot na balat. Ang bawat mahinang kaluskos ng mga insekto sa madilim na sulok ng silid ay tila mga bulong ng pangungutya, nagpapaalala sa kanya na siya ay nag-iisa sa gitna ng kawalan. Sa kabila ng rehas, ang liwanag ng buwan ay tila isang malamig na mata na nakamasid sa kanyang pagdurusa, malayo at hindi maabot, tulad ng katarungang pilit niyang hinahanap. Hindi nagtagal, ang katahimikan ay bumasag ng marinig, ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas ng pasilyo. Kasunod ang pagpihit ng susi sa bakal na pintuan na lumikha ng isang matinis na tunog na tila humihiwa sa kanyang pandinig. Bumungad muli ang figura ni Doña Esperanza na sa pagkakataong ito ay may dalang rosaryo sa kanyang mga kamay, tila isang banal na imahen sa gitna ng madilim na impyerno. Trina, anak, kailangan mong lakasan ang loob mo, ang sabi ng matanda sa tinig na tila nagmamalasakit ngunit puno ng nakatagong lason. Sabi niya, ang nangyaring ito ay isang pagsubok lamang ng Panginoon para sa katapatan ni Trina sa pamilya. At kung tunay siyang mapagmahal na asawa, tatanggapin niya ang lahat ng ito nang walang reklamo para hindi madamay ang pangalan ni Ricardo. You have to be a good daughter-in-law, Trina. Dagdag pa nito habang hinahaplos ang pisngi ng babae na tila ba ang kanyang mga daliri ay hindi nakagawa ng anumang kasalanan. Ang bawat salita ay tila isang tanikalang, utang na loob na mas lalong humihigpit sa leeg ni Trina. Pinipilit siyang maniwala na ang kanyang pagpapakasakit ay isang kabanalan sa halip na isang malupit na kataksilan. Sa gitna ng pakikipag-usap na yon, isang pares ng mga mata
ang nakamasid mula sa di kalayuan. Si Mateo Cruz, ang bagong talagang gwardiya, ay tahimik na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang tindig ay matuwid at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pangungutya na karaniwang nakikita ni Trina sa ibang mga opisyal. May kung anong bigat sa tingin ni Mateo na tila ba nakikita niya ang bawat sugat sa kaluluwa ni Trina na hindi kayang makita ng iba. Hindi siya lumapit, hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang pader na humaharang sa lason na ibinubuhos ni Doña Esperanza. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakaramdam si Trina ng isang kakaibang ginhawa, isang pakiramdam na sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, may isang taong tumitingin sa kanya hindi bilang isang kriminal o isang alipin, kundi bilang isang tao. Nang lisanin ni Doña Esperanza ang selda, naiwan si Trina sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng gabi. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang palad sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang iniisip ang mga pangarap na binuo nila ni Ricardo, mga pangarap na magkaroon ng sariling pamilya at isang tahanan na puno ng tawanan. Ang init ng kanyang sariling balat, ang tila tanging buhay na bagay sa loob ng malamig na seldang iyon. Tumingala siya sa maliit na bintana na may mga rehas at tinitigan ng buwan. Tahimik na nananalangin na sana ay panaginip lamang ang lahat ng ito. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa kanya ng katotohanan. Ang lalaking pinag-alayan niya ng buhay ay ang siya ring lalaking nagtapon sa kanya sa kadiliman. Bago matapos ang gabi, isang piraso ng lumang dyaryo ang iniwan ng isang kapwa preso sa gilid ng kanyang banig. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng bumbilya sa labas, nabasa ni Trina ang isang balitang tila isang muling pagsampal sa kanyang namamagang mukha. Doon, sa unang pahina ng Society section, ay ang larawan ni Ricardo at Lucinda sa isang marangyang charity ball sa Makati. Nakangiti ang dalawa, magkahawak ang kamay, at si Lucinda ay suot ang isang kwintas na pamilyar kay Trina, ang kwintas na pangako ni Ricardo na ibibigay sa kanya sa kanilang anibersaryo. Ang kislap ng mga hiyas sa leeg ng ibang babae ay tila mga talim na muling bumaon sa puso ni Trina, nag-iiwan ng isang tanong na mas masakit pa sa anumang parusa. Saan napunta ang lahat ng kanyang sakripisyo kung ang kanyang pwesto sa piling ng asawa ay ganoon kabilis na palitan habang siya ay nabubulok sa likod ng mga rehas? Ang bawat umaga sa loob ng selda ay nagsisimula sa init ng sementong tila sumisipsip sa huling lakas ni Trina. Ang liwanag na nagmumula sa maliit na siwang sa pader ay hindi nagdadala ng pag-asa, kundi isang malupit na paalala na lumipas na naman ang isang gabi ng kanyang buhay sa gitna ng dumi at kawalan ng katarungan. Habang ang ibang mga preso ay nag-aagawan sa manipis at malamig na rasyon ng lugaw, nanatiling nakasandal si Trina sa malamig na pader. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang pilit na binubura sa isip ang mukha ni Ricardo na nakita niya sa dyaryo kagabi. Ang hapdi ng kanyang sikmura ay hindi kasing tindi ng hapdi ng kanyang kalooban. Isang uri ng gutom na hindi kayang busugin ng anumang pagkain. Ang gutom para sa katotohanan at pagmamahal. Nagulat siya nang dahan-dahang bumukas ang maliit na lagusan sa ilalim ng pintuan ng selda. Sa halip na ang karaniwang plastik na mangkok, isang malinis na lalagyan ang dahan-dahang itinulak papasok. Nang iangat ni Trina ang kanyang paningin, nakita niya ang mga mata ni Mateo Cruz na nakasilip sa maliit na rehas ng pinto. Walang imik ang gwardiya, ngunit ang lalim ng kanyang tingin ay sapat na upang maramdaman ni Trina ang isang uri ng malasakit na matagal na niyang hindi nararanasan. Sa loob ng lalagyan ay may mainit pang sopas at isang piraso ng pandesal na ang bango ay tila isang yakap mula sa kanyang nakaraan sa nabutas. Kumain ka, Trina. Ang tila bulong ng hangin na dala ng presensya ni Mateo. Bago ito tuluyang lumayo,
at ang tunog ng kanyang mga hakbang ay dahan-dahang naglaho sa pasilyo, tila isang pintig ng puso na unti-unting kumakalma. Ngunit ang panandaliang katahimikan ay agad na binasag ng pagdating ng isang panauhin na hindi kailanman ninais ni Trina na makita. Sa visitation room, ang amoy ng mamahaling pabango ni Lucinda ay tila isang lason na humalo sa amoy ng klorina at lumanang bakal. Nakasuot ng isang kulay ubeng seda na damit, nakaupo si Lucinda na tila isang reyna sa gitna ng mga dukha. Oh, Trina, look at you! Ang simula nito sa isang tinig na puno ng pekeng awa, habang ang kanyang mga mata ay nanunuring nakatingin sa magaspang na balat at maruming kuko ni Trina. Sabi ni Lucinda, huwag na raw mag-alala si Trina dahil maayos ang takbo ng kumpanya at masayang-masaya si Ricardo sa piling niya. Inilapit pa nito ang kanyang mukha sa salamin, sapat na upang makita ni Trina ang kwintas na dati ay ipinangako sa kanya. Habang sinasabing ang isang babaeng galing sa putikan ay hindi kailanman matututuhang magdala ng ginto. Bawat salita ni Lucinda ay tila isang pagbabago sa lente ng mga alaala ni Trina. Biglang bumalik sa kanyang isip ang mga gabi kung kailan hinahaplos ni Ricardo ang kanyang buhok at sinasabing siya ang kanyang lucky charm. Noon, naniwala siya na ang mga salitang yon ay galing sa puso. Ngunit ngayon, sa harap ng mapanghuyat ng ngiti ni Lucinda, napagtanto niya na ang bawat yakap at bawat tamis ng boses ni Ricardo ay bahagi lamang ng isang maingat na isinulat na script. Isang pag-arte para makuha ang kanyang tiwala, para magamit ang kanyang pangalan, at para magkaroon ng isang biktima na handang sumalo sa lahat ng kanilang kasalanan. Ang pagmamahal na itinuring niyang banal ay isa palang maruming negosyo kung saan siya ang tanging nalugi. Nang tumayo si Lucinda para umalis, may isang bagay itong sadyang ibinagsak sa mesa bago tuluyang tumalikod. Isang nakatupi at medyo lukot na papel na may selyo ng isang pampublikong ospital. Sa pag-alis ng babae, ang tanging naiwan ay ang tunog ng kanyang matitulis na takong na tumatama sa sahig. Tila bawat hakbang ay isang pako na ibinabaon sa katahimikan. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Trina, ang papel, at binasa ang nakasulat doon. Ito ay isang abiso tungkol sa lumalalang kondisyon ng kanyang ina sa Navotas. Isang liham na matagal nang ipinadala, ngunit ngayon lamang nakarating sa kanyang mga kamay. Sa ilalim ng papel ay may nakasulat na maikling tala sa likod. Isang sulat kamay na hindi kay Ricardo o kay Doña Esperanza, kundi isang pamilyar na kumpas na tila nagmumula sa isang taong matagal nang naghihintay sa kanya. Ang bawat letra ay tila isang babala na may mas malalim pang lihim na itinatago ang mga Serrano at ang buhay ng kanyang ina ay nakasalalay sa isang katotohanang pilit nilang ibinabao. Sa limot, ang bawat letra sa lukot na papel na iniwan ni Lucinda ay tila mga buhay na uod na kumakain sa natitirang katinuan ni Trina. Ang balita tungkol sa kanyang ina ay isang bigat na hindi kayang dalhin ng kanyang mga payat na balikat, lalo na't alam niyang wala siyang magawa sa likod ng mga rehas na ito. Sa gitna ng kanyang panlulumo, naramdaman niya ang isang anino na tumatabi sa kanyang selda. Hindi ito ang mabigat at nakakatakot na yabag ng ibang mga gwardiya. Ito ay isang marahang paglakad na tila ayaw gumising sa isang natutulog na sanggol. Nang iangat niya ang kanyang mukha, tumambad ang seryoso, ngunit maamong mukha ni Mateo Cruz. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanya bilang isang bilanggo, kundi bilang isang matagal nang kakilala na dumaan sa matinding bagyo. Dinala siya ni Mateo sa isang maliit at tahimik na silid para sa interogasyon, ngunit sa halip ng mga tanong, isang mainit na baso ng tubig at isang pamilyar na pakiramdam ng kaligtasan ang ibinigay nito sa kanya. Trina, marahil ay hindi mo na ako kilala. Ang simula ni Mateo sa isang malalim at baritonong boses
na tila nagpapakalma sa nanginginig na kalamnan ni Trina. Ipinapaalala nito ang mga araw sa Navotas, 10 taon na ang nakalilipas noong si Trina ay isang simpleng manggagawa pa lamang na may busilak na puso. Isinalaysay ni Mateo kung paano siya tinulungan ni Trina noong mga panahong wala silang pambili ng gamot para sa kanyang ina. Si Trina raw ang kaisa-isang tao na hindi tumalikod sa kanila, kahit na siya mismo ay hirap din sa buhay. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Trina, isang pagpapatunay na ang kabutihang itinanim niya noon ay hindi pala tuluyang nalimutan ng panahon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang kinuha ni Mateo ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang pirasong tela, isang lumang panyo na puti, ngunit may bahid na ng pagkadilaw dahil sa katandaan. Sa dulo nito, may isang maingat na burda ng maliit na bulaklak at ang pangalang Trinidad na itinahi gamit ang kulay asul na sinulid. Ito ang panyong ipinahiram ni Trina sa kanya noon para pamunas sa luha ng kanyang namayapang ina. Nang mahawakan ni Trina ang panyo, tila bumalik sa kanya ang lahat ng lakas na nawala sa kanya sa loob ng maraming araw. Ang telang iyon ay hindi lamang isang gamit. Ito ay isang piraso ng kanyang pagkatao na nananatiling malinis at hindi nadudungisan ng anumang paratang ng mga Serrano. Sa simpleng kilos na yon ni Mateo, naramdaman ni Trina na sa unang pagkakataon, may isang taong handang lumaban kasama niya sa gitna ng kawalan ng katarungan. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Serrano, ang bawat bakas ng presensya ni Trina ay tila isa-isang binubura ni Doña Esperanza. Ang mga damit na pinag-ipunan ni Trina mula sa kanyang sariling sahod ay itinapon sa isang malaking itim na plastik na tila mga basura. Binuksan ng matanda ang lahat ng bintana ng silid. Hinahayaan ng hangin na tangayin ang anumang natitirang amoy na nagpapaalala sa babaeng itinuturing niyang isang lansa sa kanilang marangal na pamilya. Para kay Esperanza, ang pagkawala ni Trina ay isang tagumpay ng kanilang antas sa lipunan, isang paglilinis sa kanilang dugo na nadungisan ng isang manggagawa mula sa Navotas. Sa bawat kumpas ng kanyang kamay, habang itinuturo ang mga dapat itapon, makikita ang isang puot na hindi lamang galing sa galit, kundi galing sa takot, na baka isang araw ay bumalik ang katotohanang pilit nilang ibinabaon. Habang naglilinis ang mga katulong, biglang bumukas ang malaking telebisyon sa sala para sa isang breaking news. Ang balita ay tungkol sa himalang pagbangon ng Serrano Holdings mula sa bingit ng pagbagsak dahil sa isang malaking halaga ng pondo na pumasok sa kumpanya sa mismong araw na nadakip si Trina. Ang mga anchor ng balita ay nagpupuri sa henyo na pamumuno ni Ricardo habang ipinapakita ang larawan nito na nakangiti at tila walang anumang dinadalang bigat ng konsensya. Sa loob ng kulungan, narinig ni Trina ang balitang ito mula sa isang maliit na radyo ng isa pang gwardiya. Ang bawat papuri kay Ricardo ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Isang kumpirmasyon na ang perang sinasabing ninakaw niya ay ang siya ring perang ginamit ng kanyang asawa para itayo ang kanilang gumuho ng kaharian. Sa gitna ng dilim, habang yakap ang lumang panyo, isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan. Paano nagagawang itayo ng isang tao ang kanyang palasyo gamit ang mga trota ng buhay ng taong tanging nagmahal sa kanya ng tunay? Biso, huwag kang umasta na parang prinsesa rito, Trina. Kahit anong gawin mo, amoy isda ka pa rin at mananatiling basura sa paningin namin. Ang mga salitang ito ay sinundan ng isang malakas na hampas ng palad na tumama sa pisngi ni Trina. Isang pag-atake na hindi niya inaasahan habang tahimik siyang nakaupo sa isang sulok ng selda. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang balat, ngunit mas masakit ang katotohanang ang mga babaeng nananakit sa kanya ay inutusan ni Lucinda upang gawing impyerno ang bawat sandali ng kanyang pagkakakulong.
Habang nakahiga sa sahig, mahigpit pa ring hawak ni Trina ang lumang panyo na ibinigay sa kanya ni Mateo. Isang piraso ng kabutihan sa gitna ng karahasang ito. Ang bawat butil ng pawis na gumugulong sa kanyang noo ay tila mga saksi sa kanyang pagtitiis, habang ang init sa loob ng selda ay tila nagpapakulo sa kanyang dugo, hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa nagsisimulang galit. Ang kaguluhan ay natigil lamang nang marinig ang tunog ng mabigat na sapatos sa semento. Isang hakbang na may awtoridad at bigat na agad nagpatahimik sa buong paligid. Dumating si Mateo Cruz. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng puot nang makita ang kalagayan ni Trina. Hindi niya kailangang magtaas ng boses. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang umurong ang mga bilanggo na tila mga asong natakot sa kanilang amo. Dahan-dahan niyang itinayo si Trina. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa siko ng babae na tila ba natatakot siyang mabasag ito. Sa pagkakataong yun, ang katahimikan sa pasilyo ay tila naging isang kumot na nagbibigay ng proteksyon kay Trina mula sa malupit na mundo sa labas ng kanyang maliit na espasyo. Dinala siya ni Mateo sa isang mas ligtas na lugar sa loob ng pasilidad, kung saan may mas malamig na hangin at mas kaunting ingay. Doon, ibinunyag ni Mateo ang isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya. Nalaman ni Trina na ang dokumentong pinirmahan niya para kay Ricardo ay hindi lamang para sa utang ng kumpanya. Kasama sa garantiya ang maliit na lupang pag-aari ng kanyang ina sa probinsya, ang tanging pamanang iniwan ng kanyang ama, at ang kaisa-isang ari-arian na pinakaiingatan ng kanyang pamilya. Ibinenta na ito ni Ricardo sa isang mababang halaga upang pondohan ang marangyang kondo na tinitirhan nila ngayon ni Lucinda. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang mitya na sumisindi sa isang apoy na matagal nang nakabaon sa kalooban ni Trina. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pag-ibig at pagpapakumbaba ay nagsisimula ng tumigas, tila isang bakal na dinarang sa apoy upang maging isang matalim na sandata. Sa sandaling iyon, isang tawag ang pinayagan para kay Trina sa ilalim ng pagbabantay ni Mateo. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ni Ricardo. Malamig, walang pakialam, at tila nanggagaling sa isang taong hindi niya kailanman nakilala. Trina, tanggapin mo na lang na dyan ka nararapat. Ang sabi ng lalaki sa isang tono na tila nagtuturo sa isang batang nagkamali. Sabi ni Ricardo, hindi raw niya obligasyong iligtas ang isang babaeng galing sa putikan na naging pabigat lamang sa kanyang karera. Inutusan niya si Trina na kalimutan na ang kanilang nakaraan at wag nang magtangkang humingi ng tulong dahil para sa kanya, si Trina ay patay na kasabay ng kanyang reputasyon. Ang bawat hininga ni Ricardo sa telepono ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling bahagi ng pagmamahal ni Trina para sa kanya. Nang ibaba ni Trina ang telepono, hindi siya umiyak. Ang mga luha na kanina pa nagbabadyang pumatak ay tila natuyo na sa tindi ng puot na kanyang nararamdaman. Tumingin siya kay Mateo. At sa unang pagkakataon, nakita ng gwardiya ang isang kakaibang liwanag sa mga mata ng babae. Hindi ito liwanag ng pag-asa, kundi liwanag ng isang desisyong hindi na mababali. Ang kanyang panginginig ay tumigil at ang kanyang tindig ay naging tuwid. Tila isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian mula sa mga magnanakaw. Habang bumabalik siya sa kanyang selda, ang bawat hakbang niya sa sahig ay tila isang pangako ng paghihiganti. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin ng gabi. Malamig at mapanghamon. Paano haharapin ng mga Serrano ang isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang galit? At hanggang saan aabot ang isang taong itinapon sa dilim kapag natutunan na nitong gamitin ang kadiliman bilang kanyang kakampi? Ang bawat sandali sa loob ng selda ay tila isang mabagal na pagpatak ng lason sa puso ni Trina, ngunit walang masasakit pa sa balitang dala ng gabing ito.
Sa ilalim ng malamig at aandap-andap na bumbilya sa pasilyo, lumapit si Mateo na may dalang balita na tila nagpatigil sa ikot ng mundo. Sa pamamagitan ng isang mahina at nanginginig na boses, ipinaalam nito na ang ina ni Trina ay pumanaw na sa nabutas habang binabanggit ang pangalan ng anak hanggang sa huling hininga. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang mabigat na kampana na tumutunog sa loob ng ulo ni Trina. Isang dagok na mas matindi pa sa anumang pasakit na ibinigay sa kanya ng mga Serrano. Ang hangin sa loob ng selda ay biglang naging manipis. Tila ba ninanakawan siya ng pagkakataong huminga habang ang katotohanan ay handahang lumulubog sa kanyang kamalayan. Hindi nagtagal, dumating si Doña Esperanza sa visitation room, hindi upang makiramay, kundi upang muling magsabog ng kanyang mapait na kapangyarihan. Trina, huwag ka nang magtangkang lumabas pa dahil hindi ko hahayaang mapahiya ang pamilya Serrano na makita ang aming manugang na nakaposas sa gitna ng isang maruming burol sa nabutas. Ang sabi ng matanda habang inaayos ang kanyang mamahaling belo. Sabi niya, sapat na raw na nagpadala siya ng ilang bulaklak at pera para sa kape at biskwit ng mga nakikiramay. Tila ba ang buhay ng ina ni Trina ay may katumbas lamang na halaga ng barya. Ang bawat salita ng biyenan ay tila isang malupit na hagupit sa sugatang puso ni Trina. Isang pagkakait sa huling pagkakataon na mahawakan at mahagka ng babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Ang pagsusumamo sa mga mata ni Trina ay sinalubong lamang ng isang malamig at walang pakialam na tingin bago tuluyang tumalikod ang matanda at iniwan ang babae sa gitna ng kanyang pagkawasak. Nang maibalik si Trina sa kanyang selda, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang bundok. Walang palahaw, walang malakas na iyak. Tanging ang mga balikat lamang niya na nayayanig sa bawat tahimik na hikbi ang nagpapakita ng kanyang matinding pighati. Ang bawat luhang pumapatak sa malamig na semento ay tila isang panalangin na hindi naririnig ng langit. Isang daloy ng sakit na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog na bawat paglunok ay nagdadala ng hapdi, habang ang alaala ng ngiti ng kanyang ina ay tila isang multo na sumasayaw sa dilim. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang matinding pagkaulila. Isang pakiramdam na ang huling tali na nag-uugnay sa kanya sa kabutihan ng mundo ay tuluyan ng naputol. Sa gitna ng kadiliman, dahan-dahang kinuha ni Trina ang 2 piraso ng maliit na stick ng posporo na itinago niya mula sa kanyang rasyon. Gamit ang isang piraso ng himulmol mula sa kanyang lumang uniforme, may ingat niyang itinali ang 2 stick upang makabuo ng isang maliit na krus. Ito ang kanyang naging altar sa loob ng selda, ang tanging simbolo ng kanyang huling paalam para sa kanyang ina. Inilagay niya ito sa isang siwang sa pader kung saan tumatama ang manipis na liwanag ng buwan. Ang bawat kumpas ng kanyang nanginginig na mga kamay habang binubuo ang krus ay tila isang ritual ng pagpapakasakit, isang paraan upang ipadala ang kanyang pagmamahal sa kabilang buhay na hindi man lamang niya nagawang sabihin sa personal. Nang matapos ang gabi, may isang bagay na tuluyang nagbago sa loob ni Trina. Ang babaeng pumasok sa kulungang ito na puno ng takot at utang na loob ay tila namatay kasabay ng pagpanaw ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko at puno ng pag-aalinlangan, ay naging kasing talim na ng isang mitya na handang magliyab. Ang panginginig ng kanyang mga labi ay napalitan ng isang matigas na linya ng determinasyon, tila isang bakal na dumaan sa pinakamainit na apoy at ngayon ay naging matibay na sandata. Habang nakatitig sa maliit na krus na gawa sa posporo, isang pangako ang binuo ni Trina sa kanyang isipan. Ang bawat patak ng kanyang luha sa gabing ito ay magiging bayad na sa lahat ng kanyang pagkakamali. At sa pagsikat ng araw, hindi na siya ang biktimang laging nananahimik. Sa gitna ng malamig na hangin, isang bulong ang dahan-dahang kumawala
sa kanyang mga labi. Inay, sa iyong pag-alis, baunin mo ang aking kahinaan dahil mula ngayon, wala na silang makikitang Trina na marunong sumuko. Sa loob ng madilim na sulok ng selda, kung saan ang amoy ng luma at mamasa-masang semento ay tila lalong bumibigat, nakaupo si Trina na tila isang estatwang bato. Ang kanyang mga mata ay hindi na namamagasayak. Sa halip, ang mga ito ay naging kasing lamig na ng bakal na rehas na nakapalibot sa kanya. Sa gitna ng kanyang katahimikan, isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Si Aling Rosa, na kilala sa loob bilang isang matalinong preso na dating accountant, ay may dalang isang piraso ng tuyong tinapay. Ang bawat hakbang ng matanda ay may kasamang pag-iingat. Tila ayaw niyang mabasag ang marupok na kapayapaan na bumabalot kay Trina. Ang kulubot na kamay ni Rosa ay dahan-dahang dumampi sa balikat ni Trina. Isang haplos na hindi naghahanap ng kapalit, kundi nag-aalok ng karamay sa gitna ng kawalan. Sabi ni Aling Rosa sa isang tinig na paos, ngunit puno ng karunungan, ang luha raw ay para sa mga taong mayroon pang natitirang pag-asa sa kanilang mga kaaway. Ngunit ang katahimikan ay para sa mga taong handa ng lumaban. Ikinuwento ni Rosa kung paano siya nabiktima ng isang malaking kumpanya noon, kung saan ginamit ang kanyang galing sa numero para pagtakpan ang mga nakaw na yaman ng mga nasa itaas. Sa bawat salita ng matanda, tila nakakita si Trina ng isang salamin ng kanyang sariling sinapit. Ang pagkakaibigan ng dalawa ay hindi nabuo sa pamamagitan ng masayang kwentuhan, kundi sa parehong pait ng karanasan at sa iisang pagnanais na makitang bumagsak ang mga mapangapi. Ang tinapay na pinaghatian nila ay tila isang simbolo ng kanilang pagkakaisa. Isang pagkain hindi lamang para sa katawan, kundi para sa kaluluwa na matagal nang nagugutom sa hustisya. Hindi nagtagal, dumating si Mateo Cruz sa oras ng kanyang pagroronda. Sa ilalim ng kanyang uniforme, maingat niyang inilabas ang ilang piraso ng papel na nakuha niya mula sa mga file ng Serrano Holdings. Ang tuyong tunog ng papel na kumakaluskos sa semento ay tila isang awit ng pag-asa sa pandinig ni Trina. Dahan-dahang inilatag ni Rosa ang mga dokumento sa sahig at sa tulong ng maliit at aandap-andap na liwanag, sinimulan nilang suriin ang bawat numero at pirma. Ang bawat kumpas ng daliri ni Rosa habang itinuturo ang mga butas sa financial statement ay tila isang pagtuturo sa isang bagong wika. Ang wika ng katotohanan na pilit itinatago ng mga kasinungalingan ni Ricardo at Lucinda. Sa gitna ng kanilang pagsusuri, natuklasan nila ang isang transaksyon na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng pagkakamali. May mga pirma roon na tila ginaya ang sulat ni Trina, ngunit ang petsa ng pagkakagawa ay noong panahong siya ay nasa ospital para bantayan ang kanyang ina. Ang bawat maling detalye na kanilang natatagpuan ay tila isang pako sa kabaong ng mga Serrano. Napagtanto ni Trina na ang kanyang pagkakulong ay hindi lamang isang aksidente, kundi isang maingat na isinulat na plano kung saan si Lucinda ang tunay na arkitekto ng kanyang pagbagsak. Ang puot na nararamdaman ni Trina ay hindi na isang apoy na sumasabog, kundi isang malamig na yelo na unti-unting bumabalot sa kanyang buong pagkatao, ginagawa siyang mas matalas at mas mapanganib. Habang itinatago ni Trina ang mga papel sa ilalim ng kanyang banig, isang kakaibang pakiramdam ng kapangyarihan ang dahan-dahang gumapang sa kanyang mga kalamnan. Ang bawat hakbang ni Mateo habang lumalayo ay tila isang pangako na hindi siya nag-iisa sa labang ito. Tumingin si Trina kay Aling Rosa at sa isang sulyap ay nagkaintindihan ang dalawa. Ang pagtuturo ay tapos na at ang paghahanda para sa paniningil ay magsisimula na. Sa gitna ng kadiliman ng selda, ang tanging narinig ay ang mahina at matatag na paghinga ni Trina. Isang tunog na nagpapahiwatig ng isang bagyong paparating.
Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan habang nakatitig sa dilim. Gaano kaya katatag ang palasyo ng mga Serrano kapag ang pundasyon nito, na binuo mula sa mga kasinungalingan, ay nagsimula ng gumuho sa ilalim ng bigat ng isang katotohanang hindi na nila kayang kontrolin. Sa bawat pagkakataon na nagtatagpo ang kanilang mga mata sa pagitan ng makapal na salamin ng visitation room, tila may isang hindi nakikitang tulay na nabubuo sa pagitan ni Trina at Mateo. Ang silid ay puno ng ingay mula sa ibang mga bilanggo at kanilang mga pamilya. Ngunit para kay Trina, ang lahat ng paligid ay naglalaho at tanging ang seryosong mukha ni Mateo ang nananatili. Ang bawat malalim na paghinga ni Mateo ay tila nagdadala ng isang bigat na matagal na nitong kinikimkim, isang lihim na tila humihingi ng laya. Napansin ni Trina ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Mateo habang nakapatong ang mga ito sa mesa. Isang kilos na nagpapakita ng isang emosyong hindi kayang itago ng kanyang uniforme. Dahan-dahang ikinuwento ni Mateo ang kanyang nakaraan. Isang kwento na tila isang madilim na salamin ng kasaysayan ni Trina. Ang kanyang ama ay ang dating matapat na driver ng pamilya Serrano sa loob ng 2 dekada. Ang taong nakasaksi sa lahat ng lihim sa likod ng marangyang gate ng kanilang mansyon. Ngunit dahil sa isang pagkakamali na hindi naman nito ginawa, si Doña Esperanza mismo ang nagplano upang palabasin na ang ama ni Mateo ay nagnakaw ng isang mamahaling alahas ng pamilya. Ang bawat salita ni Mateo ay tila may kasamang pait ng alaalang hindi kailanman naghihilom. Dahil sa kapangyarihan ng mga Serrano, nawalan ng trabaho ang kanyang ama, nadungisan ang kanilang pangalan, at namatay ito sa sama ng loob na walang sinuman ang naniwala sa kanyang katotohanan. Ang bawat kumpas ng kamay ni Mateo habang nagpapaliwanag ay tila isang paghukay sa isang libingang matagal nang itinago ng mga Serrano. Trina, hindi lang ito para sa'yo, ang sabi ni Mateo sa isang boses na puno ng determinasyon habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya. Ipinaliwanag niya na ang pagtulong niya kay Trina ay hindi lamang isang utang na loob mula sa nakaraan, kundi isang paraan upang makamit ang hustisya na ipinagkait sa kanyang ama. Ang kanilang alyansa ay hindi binuo para sa simpleng paghihiganti na puno ng puot, kundi para sa isang mas malalim na layunin, ang pagpapabagsak sa isang sistemang binuo mula sa pang-aapi. Ang bawat pagtango ni Trina ay tila isang pagpirma sa isang bagong kasunduan, isang pangako na ang kanilang magkaibang sakit ay magiging iisang lakas upang harapin ang dambuhalang kalaban sa labas ng mga rehas na ito. Bago matapos ang kanilang oras, dahan-dahang itinaas ni Mateo ang kanyang palad at inilapat ito sa malamig na salamin na naghihiwalay sa kanila. Ang init ng kanyang balat ay tila gustong tumagos sa makapal na harang upang abutin ang pisngi ni Trina. Dahan-dahan ding itinaas ni Trina ang kanyang kamay. Inilapat ang kanyang palad sa eksaktong pwesto kung nasaan ang kamay ni Mateo. Sa sandaling iyon, ang lamig ng salamin ay tila naglaho at napalitan ng isang init na nagmumula sa kanilang mga puso. Isang sandali ng kilig at koneksyon na higit pa sa anumang salita. Ang kanilang mga daliri, bagamat may harang, ay tila nagkakandapait sa isang pangako ng proteksyon at pag-asa. Ang titig ni Mateo ay tila isang haplos na nagpapakalma sa lahat ng takot ni Trina. Isang tahimik na panunumpa na hindi niya hahayaang mag-isa ang babae hanggang sa huling yugto ng labanang ito. Nang lumabas si Mateo sa gate ng kulungan pagkatapos ng kanyang shift, ang hangin ng gabi ay tila may dalang kakaibang panganib. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang lumang motorsiklo, isang madilim na sasakyan ang biglang lumitaw mula sa kanto at mabilis na humaharurot patungo sa kanyang kinaroroonan. Ang liwanag ng headlamp nito
ay tila isang nakakasilaw na mata ng isang halimaw na handang sumakmal. Hindi nagdalawang isip si Mateo na tumalon patungo sa gilid ng kalsada. Ang kanyang katawan ay tumama sa matitigas na bato at alikabok, habang ang sasakyan ay mabilis na lumampas at ang tunog ng gulong na kumakapit sa aspalto ay tila isang babala ng kamatayan. Habang hinihingal at tinitiis ang hapdi ng sugat sa kanyang siko, napagtanto ni Mateo na ang mga Serrano ay nagsisimula na ring gumalaw. Ang kanilang lihim na alyansa ni Trina ay hindi na isang lihim at ang bawat hakbang nila patungo sa katotohanan ay may katumbas na panganib na handang kumitil sa kanilang mga buhay bago pa man sumikat ang araw ng hustisya. Patawarin nawa tayo ng Panginoon sa sakit na idinulot ng aking manugang sa aming dangal. Ang boses ni Doña Esperanza ay tila isang marahang himig ng biolin na puno ng lungkot, habang ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha sa harap ng maraming lente ng kamera. Sa loob ng isang marangyang function hall sa Makati, nakasuot ang matanda ng isang simpleng puting bestida, isang kulay na sumisimbolo sa kalinisan at katotohanan na kabaliktaran ng itim na balak sa kanyang puso. Maingat niyang dinampi ang isang mamahaling lace na panyo sa gilid ng kanyang mga mata, tila ba tinitiyak na ang bawat patak ng kanyang pekeng luha ay makikita ng buong sambayanan. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay, habang hawak ang kanyang perlas na rosaryo, ay tila isang maingat na pinag-isipang choreography upang makuha ang simpatya ng publiko at tuluyang ibaon ang reputasyon ni Trina sa putikan. Sa loob ng madilim at masikip na common room ng bilangguan, nakatitig si Trina sa isang maliit na telebisyon na aandap-andap ang liwanag. Ang ingay ng ibang mga bilanggo na nag-uusap at nagtatalo ay tila naglaho sa kanyang pandinig, at ang tanging nananatili ay ang mukha ng kanyang biyanan sa screen. Ang bawat salita ni Esperanza tungkol sa pagkakamali at kasakiman ni Trina ay tila mga huling pako na ibinabaon sa kanyang sariling kabaong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nararamdaman ni Trina ang dati niyang takot. Sa halip, tahimik niyang binibilang ang bawat kasalanan ng pamilya Serrano na tila mga butil ng palay na kanyang iniipon para sa darating na anihan. Ang bawat mapait na ngiti ni Esperanza sa telebisyon ay tila isang kumpirmasyon na ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kung sinong maskara ang unang mababasag sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Sabi ni Esperanza sa panayam, ginagawa raw nila ang lahat para tulungan si Trina sa kabila ng pananaksak nito sa likod ng pamilya. Ipinapakita ng matanda ang kanyang sarili bilang isang martir na ina, isang babaeng handang magpatawad sa kabila ng matinding pagtataksil. Sa bawat buntong hininga nito, nadarama ni Trina ang tindi ng manipulasyon na tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa isipan ng mga manonood. Ang bawat papuri ni Esperanza kay Ricardo bilang isang mabuti at nagdurusa na asawa ay tila isang malupit na biro na nagpapakulo sa dugo ni Trina. Ang kislap ng mga chandelier sa likod ni Esperanza ay tila mga mapanuyang mata na tumatawa sa kalagayan ni Trina na ngayon ay napapalibutan ng rehas at amoy ng luma ng semento. Nang matapos ang press conference, ang katahimikan sa loob ng common room ay binasag ng isang anunsyo mula sa speaker. May panauhin daw si Trina, isang lalaking hindi niya inaasahan sa oras na yon. Pagpasok niya sa visitation room, tumambad ang isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng isang mamahaling itim na Amerikana at may bitbit na katad na bag. Ang kanyang tindig ay formal at ang kanyang mukha ay walang mababakas na anumang emosyon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Attorney Gabriel Villon, isang kilalang abogado sa Makati. Sabi niya, ipinadala siya ni Ricardo dahil sa konsensya at nais daw nitong siguraduhin na may maayos na depensa si Trina sa darating na paglilitis. Miss Salvacion, narito ako para iligtas ka sa sitwasyong ito. Ang sabi ng abogado sa isang tinig
na kasing lamig ng bakal. Inilabas niya ang mga dokumento na naglalaman ng isang proposed settlement kung saan aaminin ni Trina ang ilang bahagi ng kasalanan kapalit ng mas maikling sentensya at suportang pinansyal paglabas niya. Habang nagsasalita si Attorney Villon, napansin ni Trina ang isang maliit na kumpas sa daliri nito. Isang ugali na nakita niya noon kay Lucinda habang nagpaplano ang mga ito sa opisina. Ang bawat salita ng pag-asa na ibinibigay ng abogado ay tila isang patibong na may pain na ginto. Napagtanto ni Trina na ang abogadong ito ay hindi ipinadala para siya ay tulungan, kundi upang maging isang mata at tainga ni Ricardo sa loob ng kanyang kampo. Habang nakatitig si Trina kay Attorney Villon, isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Alam niyang bawat salitang sasabihin niya ay direktang makakarating sa mga taong nagtapon sa kanya sa dilim. Ang bawat alok ng tulong ay tila isang dahan-dahang paghigpit ng bitag sa kanyang leeg. Ngunit sa halip na tumanggi ng padalos-dalos, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Trina. Isang ngiti na puno ng panlilinlang na natutunan niya mula sa mismong mga kaaway niya. Tiningnan niya ng diretso ang abogado. Tila tinatantiya ang lalim ng hukay na hinuhukay nito para sa kanya, habang ang isang tanong ay nananatiling nakabitin sa pagitan nila. Gaano kaya kabilis malalaglag ang isang mandaragit kapag ang inaakala nitong biktima ay nagsimula ng maging sarili nitong mangingisda? Ang bawat hakbang ni Trina papasok sa loob ng courtroom ay tila isang paglalakad patungo sa gitna ng isang malakas na bagyo, kung saan ang bawat mata ng mga taong naroroon ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang pagkatao. Ang lamig ng aircon sa loob ng silid ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na kaba sa kanyang dibdib, ngunit sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang tigas ng kanyang bagong determinasyon. Ang suot niyang orange na uniforme ng bilanggo ay isang matinding kaibahan sa marangyang kasuotan ng mga taong nasa kabilang panig. Mga taong dati niyang itinuring na pamilya. Ngunit ngayon ay siya mismong humuhukay ng kanyang libingan. Ang amoy ng lumang kahoy at floor wax sa silid ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis. Isang amoy ng pakikipaglaban na hindi kayang burahin ng anumang pabango. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Ricardo Serrano, ang kanyang asawa. Nakasuot ito ng isang pasadyang itim na suit na tila isang baluti na nagtatago sa kanyang maruming konsensya. Hindi tumingin si Ricardo kay Trina nang pumasok ito. Sa halip, nanatili itong nakatitig sa mga dokumento sa harap niya. Tila ba mas mahalaga ang mga papel na yon kaysa sa buhay ng babaeng ipinangako niyang mamahalin hanggang sa huli. Sa tabi niya ay si Lucinda, na may isang mapanuyang ngiti sa mga labi habang dahan-dahang inaayos ang kanyang buhok. Isang kilos na nagpapakita ng kanyang ganap na tagumpay sa puso at yaman ni Ricardo. Ang bawat sulyap ni Lucinda ay tila isang tusok ng karayom sa balat ni Trina, isang pagpapaalala na siya na ang bagong reyna sa palasyong dati ay pinamumunuan ni Trina sa pamamagitan ng kabutihan. Nagsimula ang pagdinig ng tawagin ng unang testigo, si Mang Berting, ang matagal ng kapatas sa pabrika ng lata na itinuring ni Trina na parang sarili niyang ama. Habang naglalakad si Mang Berting patungo sa upuan, naramdaman ni Trina ang isang matinding kurot sa kanyang puso. Ngunit nang magsimulang magsalita ang matanda, ang kurot na yon ay naging isang malalim na sugat. Sabi ni Mang Berting, nakita niya raw si Trina na kumukuha ng pera sa vault at binabago ang mga records sa opisina. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang mabigat na bato na ibinabato sa mukha ni Trina. Isang pagtataksil na hindi niya inaasahan mula sa taong siya mismo ang tumulong noong panahong may sakit ang pamilya nito. Napansin ni Trina ang mabilis na pagkurap ng mga mata ni Mang Berting at ang panginginig ng boses nito
mga senyales ng takot na alam niyang gawa ng manipulasyon ni Lucinda sa labas ng korte. Sa kabila ng mga kasinungalingang ibinabato laban sa kanya, nanatiling tuwid ang upo ni Trina. Hindi siya umiyak, hindi siya yumuko. Sa halip, hinanap niya ang mga mata ni Ricardo sa gitna ng ingay ng mga abogado. Nang mag-angat ng tingin ang lalaki, sinalubong ni Trina ang kanyang titig nang walang anumang bakas ng takot o pagsusumamo. Ang kanyang mga mata ay tila naging mga salamin na nagpapakita sa lahat ng dumi at kataksilan ni Ricardo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay naging mas malakas kaysa sa anumang argumento ng prosekusyon. Napansin ni Trina ang bahagyang pag-iwas ni Ricardo ng tingin at ang mabilis na paglunok nito, isang pagpapatunay na kahit anong ginto ang ibalot niya sa kanyang katawan, hindi pa rin niya kayang tignan ng diretso ang katotohanang kanyang sinira. Ang pagdinig ay natapos sa isang nakakabihinging katahimikan nang ang mabigat na kahoy na hawak ng hukom ay tumama sa lamesa. Isang tunog na naghudyat ng pansamantalang pagtatapos ng laban para sa araw na yon. Habang inilalabas si Trina ng mga pulis, muli niyang nasulyapan si Mateo na nakakatayo sa dulo ng silid, may isang maliit na pagtango na tila nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, isang estrangherong lalaki ang lumapit sa kanyang abogado at may iniabot na isang maliit na brown envelope. Ang back ng lalaki ay tila pamilyar, ngunit ang kanyang mukha ay natatabunan ng sombrero. Isang misteryosong witness ang tila handang lumitaw mula sa anino, at ang nilalaman ng envelope na yon ang magiging susi kung ang pinto ng selda ay mananatiling sarado o tuluyan ng magbubukas para sa kanyang kalayaan. Asate. Sa wakas, magiging ganap na tayong malaya, Ricardo. Ang lahat ng nakaraan ay mabubura na ng puting belo at mga bulaklak. Ang mga salitang ito mula kay Lucinda na narinig ni Trina sa isang panayam sa telebisyon ay tila mga lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang pagkatao. Sa loob ng madilim na selda, habang ang bawat segundo ay tila isang mabigat na pasanin, pinanood ni Trina kung paano ipinagmalaki ng kanyang asawa at ng dati niyang kaibigan ang kanilang nalalapit na pag-iisang dibdib. Ang balita ng Serrano Velez Wedding of the Year ay tila isang malupit na biro. Dahil sa mata ng batas at ng Diyos, si Trina pa rin ang legal na asawa ni Ricardo. Ang bawat kislap ng diamante sa daliri ni Lucinda ay tila isang mapanguyat na mata na tumatawa sa kanyang kalagayan, isang pagpapatunay na ang kanilang kataksilan ay wala nang kinikilalang hangganan. Habang abala ang buong mundo sa pagdiriwang ng marangyang kasalan, tahimik namang nakaupo si Trina sa malamig niyang banig sa loob ng selda. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ramdam niya ang hapdi at init ng dugong unti-unting lumalabas, isang paalala na kahit gaano siya durugin ng tadhana, buhay pa rin siya at hindi pa tapos ang laban. Ang mga pader ng selda na minsang naging simbolo ng kanyang pagkakakulong ay unti-unti nang naging saksi sa bawat gabi ng kanyang paghihiganti at tahimik na pagpaplano. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, hindi na ang mga masasayang alaala ni Ricardo ang kanyang nakikita, kundi ang bawat pirma at bawat dokumento na kanyang sinuri kasama si Aling Rosa. Ang kanyang pighati ay dahan-dahang nagbabago, tila isang uling na sa tagal ng pagkabaon sa ilalim ng lupa ay unti-unting nagiging isang matigas at nagniningning na diamante. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, dumating si Mateo Cruz na may dalang isang maliit na kapirasong papel, isang palihim na mensahe na tila isang hininga ng sariwang hangin sa gitna ng malansang amoy ng bilangguan. Sabi ni Mateo sa isang mahinang tinig, huwag daw mawawalan ng pag-asa si Trina dahil ang bawat hakbang ng mga Serrano ay maingat niyang binabantayan. Trina, let them have their celebration. Habang nagpapakasaya sila sa itaas ng kanilang palasyo,
Hindi nila alam na unti-unti nang nabubulok ang pundasyon nito. Ang sabi ni Mateo na may kasamang matatag na tingin, ang bawat salita ng gwardiya ay tila isang haplos sa sugatang dangal ni Trina. Isang pagpapatunay na sa gitna ng pinakamadilim na gabi, may isang bituing nananatiling nakatitig sa kanya ng may katapatan. Nang sumapit ang gabi, bago ang nakatakdang kasal, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong pasilidad. Ang bawat paghinga ni Trina ay tila isang panalangin para sa katarungan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang ring finger, kung saan naroon pa rin ang maputlang marka ng kanyang wedding ring na matagal na niyang itinapon sa isip, ngunit nananatiling nakaukit sa kanyang balat. Ang markang yon ay hindi na simbolo ng pag-ibig, kundi isang peklat ng digmaan. Alam niyang sa mga oras na yon, abala ang mga Serrano sa pag-aayos ng kanilang mga mamahaling suot. Hindi nila alam na sa loob ng isang madilim na opisina, may isang katotohanang handa ng sumabog at lalamon sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Bago matapos ang shift ni Mateo, muli siya niyang lumapit sa rehas ni Trina. Ang kanyang mukha ay pawisan at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa hindi maipaliwanag na galak at kaba. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang brown envelope na bahagyang lukot ngunit maingat na nakaselyo. Dama ang panginginig ng kanyang mga daliri nang iabot niya ito kay Trina sa ilalim ng liwanag ng aandap-andap na bumbilya. Nahanap ko na, Trina, ang orihinal na kontrata na itinago ni Ricardo sa isang lumang vault sa probinsya. Ang bulong ni Mateo na tila isang lihim na panunumpa. Sa loob ng envelope ay ang dokumentong magpapabago sa lahat. Ang kontratang may malinaw at hindi maikakailang thumbmark ni Ricardo sa tabi ng pekeng pirma ni Trina. Ang back ng tinta sa papel ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Isang ebidensya na magpapatunay na ang reynang kanilang itinapon ay siya palang may hawak ng tunay na korona ng katotohanan. Ang sikat ng araw sa labas ng gusali ng korte ay tila isang naglalagablab na apoy. Ngunit hindi ito sapat upang buwagin ang hanay ng mga taong nagtipon-tipon sa kalsada. Ang bawat mukha na naroroon ay pamilyar kay Trina. Mga mukhang may bakas ng puyat, mga kamay na magagaspang dahil sa paglilinis ng isda at mga matang puno ng pag-asa. Ang bawat placard na kanilang itataas ay tila mga bandila ng katotohanan sa gitna ng dagat ng kasinungalingan. Hustisya para kay Trina. At kami ang saksi sa kabutihan mo. Ang nakasulat sa mga karton na bahagyang lukot na, ngunit ang bawat letra ay tila sumisigaw ng paninindigan. Ang malansang amoy ng navotas na dala ng kanilang mga damit ay naging isang amoy ng dangal. Isang pagpapatunay na ang mga maliliit na tao ay hindi basta-basta mapapatapi kapag ang isa sa kanila ay inaapi. Habang lulan ng mobile ng pulis, tanaw ni Trina ang kanyang mga dating kasamahan sa pabrika. Ang bawat sigaw nila ay tila isang kumpas ng musika na nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang nangihinang katawan. Napansin niya si Aling Nena, ang pinakamatandang manggagawa sa nabotas na may hawak na megaphone at buong tapang na nagsasalita laban sa mga Serrano. Sa kabilang banda, ang mga social media influencer at mga reporter ay abala sa pagkuha ng litrato dahil ang kwento ng fisherwoman laban sa CEO ay naging isang pambansang usapin na dahan-dahang sumisira sa makintab na imahe ni Ricardo. Ang bawat post at bawat komento sa internet ay tila isang malakas na agos na unti-unting tumitibag sa pader ng kapangyarihan na itinayo ng mga Serrano sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang marangyang itim na sasakyan ni Doña Esperanza ay dahan-dahang dumaan sa gitna ng mga nagpoprotesta. Ang bawat hampas ng palad ng mga tao sa bintana ng sasakyan ay tila isang serye ng mga sipa sa konsensya ng matanda, bagamat nanatili itong nakatingin ng diretso at walang emosyon. Ang bawat sigaw ng magnanakaw at mapanira
ay tila isang nakakabinging kumpas na nagpapahiya sa kanyang itinuturing na mataas na antas sa lipunan. Ang bawat titig ng publiko ay naging isang mabigat na pasanin para sa matandang reyna, na ngayon ay nagsisimula ng makaramdam ng takot na ang kanyang honor ay tuluyan ng maging abo sa harap ng galit ng sambayanan. Isang sandali ang nagpatigil sa lahat ng payagan si Trina na bumaba para pumasok sa korte. Sa gitna ng mahigpit na pagbabantay ng mga pulis, dahan-dahang lumapit si Aling Nena. Ang matanda ay may bitbit na isang maliit at lumang lata ng biskwit na puno ng mga barya at lukot na 20 pesos na papel. Ito ang bunga ng kanilang piso-piso na ambagan sa pabrika. Ang bawat sentimo ay katumbas ng isang oras na pagtitiis sa ilalim ng init at lansa. Trina, anak, hindi ito malaki, pero ito ang aming puso. Pambayad mo sa abogado para marinig ang boses nating lahat. Ang sabi ni Aling Nena sa tinig na nanginginig sa emosyon. Ang bawat sentimo sa loob ng lata ay tila naging ginto sa paningin ni Trina. Isang kayamanan na hindi kailanman matatapatan ng lahat ng yaman ng mga Serrano dahil ito ay nagmula sa tunay na pagmamahal at sakripisyo. Ngunit sa gitna ng madamdaming sandaling iyon, isang malamig na anino ang dahan-dahang gumapang sa paligid. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim at may mga takip sa mukha ang napansin ni Mateo na nakatayo sa madilim na sulok ng kanto, malapit sa kinaroroonan ng mga manggagawa. Ang bawat kilos ng mga ito ay tila isang babala ng karahasan na handang sumabog anumang sandali. Habang ang bawat tao ay nakatuon ng pansin sa pag-asa, isang nakatutulig na tunog ng mabilis na pagharurot ng sasakyan ang bumasag sa atmosfera patungo sa direksyon ng mga nagpoprotesta. Ang bawat hakbang ng pagtakbo ng mga tao sa takot ay tila isang hudyat na ang mga Serrano ay hindi susuko ng walang dumanak na dugo. Ang katanungan ay hindi na kung makakamit ba ang hustisya, kundi kung sino ang susunod na magiging biktima sa maruming laro ng mga taong handang pumatay para lamang manatili ang kanilang bungmin sa gitna ng trota. Ang gabi ay balot ng isang nakakabinging katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila nagbibigay daan sa mga multo ng nakaraan na maglakad sa loob ng selda ni Trina. Ang malamig na hangin na pumapasok sa pagitan ng mga rehas ay tila may dalang pahiwatig ng isang hindi inaasahang pagtatagpo. Habang nakaupo sa kanyang banig, naramdaman ni Trina ang isang kakaibang panginginig sa kanyang dibdib, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa isang presensyang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat mabigat na hakbang ng sapatos sa pasilyo ay tila isang pamilyar na kumpas na matagal na niyang gustong limutin. Ngunit ngayon ay muling bumabalik upang hilingin ang kanyang atensyon. Biglang bumukas ang pintuan ng visitation room sa gitna ng hating gabi. Isang espesyal na konsesyon na alam ni Trina ay tanging kapangyarihan lamang ng mga Serrano ang makakakuha. Sa ilalim ng madilaw at aandap-andap na liwanag, tumambad ang figura ni Ricardo. Wala na ang kanyang dati at kampanteng tindig. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo at ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding puyat at kaba. Ang bawat paghinga ni Ricardo ay tila isang hirap na kumpas. Tila ba ang bigat ng mundong kanyang itinayo ay nagsisimula na siyang gumuho sa kanyang sariling balikat. Dahan-dahan siyang lumapit sa salamin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalapag ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa. "Trina, please, makinig ka sa akin." Ang simula ni Ricardo sa isang tinig na puno ng desperasyon, isang tinig na dati ay nakakapagpalambot sa puso ni Trina, ngunit ngayon ay tila isang gasgas na plaka na lamang. Sabi ni Ricardo, handa raw siyang ibigay ang lahat, milyon-milyong piso, isang bagong bahay sa probinsya, at ang katiyakan na hindi na muling maghihirap ang sinuman sa kanyang pamilya. Basta't bawiin lamang ni Trina ang kanyang mga testimonya at tanggapin ang isang maikling sentensya.
Ang bawat salita niya ay tila isang suhol na binalot sa pekeng pagmamalasakit. Isang huling pagtatangka na gamitin ang kahirapan ni Trina bilang isang sandata upang iligtas ang kanyang sariling balat. Inilapit pa nito ang kanyang mukha sa salamin, pilit na hinahanap ang dati at masunuring Trina na handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Nanatiling nakatitig si Trina sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay naging kasing linaw ng kristal sa gitna ng kadiliman. Hindi siya kumukurap. Hindi siya nagpapakita ng anumang emosyon na maaaring gamitin ni Ricardo laban sa kanya. Ang bawat pangako ni Ricardo ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin, walang bigat, walang buhay. Sa loob ng kanyang isipan, naalala ni Trina ang bawat gabing ginugol niya sa pag-iyak habang ang lalaking ito ay nagpapakasaya sa piling ng iba. Naalala niya ang kanyang ina na namatay nang hindi man lamang niya nahawakan ng kamay. Ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan ay naging isang matibay na pader na hindi na kayang buwagin ng anumang halaga ng salapi. Dahan-dahang tumayo si Trina. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dangal na tila isang reynang handang magbigay ng hatol. Ricardo, ang kalayaan ko ay hindi isang kalakal na maaari mong tawaran. Ang sabi ni Trina sa isang tinig na mahinahon ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. Sabi niya, ang bawat barya sa loob ng sobrang iyon ay may bakas ng dugo ng kanyang ina at luha ng mga taong kanyang inapakan. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang paglabas sa rehas na ito, kundi ang pagiging malaya mula sa isang taong tulad ni Ricardo na walang ibang alam kundi ang manira ng buhay. Sa bawat salita ni Trina, nakikita niya ang unti-unting pagkadurog ng pag-asa sa mga mata ni Ricardo. Isang karma na nagsisimula ng maningil sa mismong oras na yon. Habang papaalis si Ricardo na may bitbit na kahihiyan, isang biglang kaguluhan ang naganap sa labas ng pasilidad. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga gwardiya at ang nagmamadaling boses sa mga radyo ay tila isang hudyat ng isang malaking sakuna. Isang opisyal ang pumasok at may ibinulong sa gwardyang nagbabantay kay Trina. Ang balita ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng gabi. Si Doña Esperanza ay nasangkot sa isang malubhang aksidente sa kalsada habang tinatakasan ang mga reporter at ang kanyang sasakyan ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng isang malaking truck. Ang bawat hakbang ng tadhana ay tila naging mabilis at ang palasyo ng mga Serrano ay hindi na lamang unti-unting natitibag. Ito ay kasalukuyan ng sumasabog sa harap ng buong mundo, nag-iiwan ng isang tanong kung may matitira pa ba sa kanilang korona bukod sa mainit at madugong trota. Ang huling araw ng paghuhukom ay dumating kasabay ng isang langit na balot ng madidilim na ulap. Tila isang dambuhalang telon na nakahandang bumagsak sa dula ng mga Serrano. Sa loob ng courtroom, ang bawat hininga ng mga taong naroroon ay tila nagpapabigat sa hangin na puno ng tensyon at amoy ng lumang papel. Wala na ang dating kislap sa mga mata ni Ricardo. Ang balita ng malubhang kalagayan ng kanyang ina pagkatapos ng aksidente ay tila isang malupit na anino na lalong nagpaitim sa kanyang mukha. Sa tabi niya, si Lucinda ay pilit na nagpapanatili ng ayos, ngunit ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga daliri sa kanyang mamahaling bag ay nagpapakita ng isang takot na hindi na kayang itago ng kanyang makapal na makeup. Ang bawat sulyap ng mga tao sa paligid ay tila mga palaso na tumatama sa kanilang binuong kasinungalingan, unti-unting binabakbak ang kanilang pekeng karingalan. Ang katahimikan ay binalot ng isang mabigat na pakiramdam nang tumayo si Mateo Cruz upang ibigay ang huling ebidensya. Ang bawat hakbang niya patungo sa harapan ay may kasamang awtoridad. Ang kanyang uniforme ay tila naging simbolo ng katarungang matagal na ipinagkait. Inilabas niya ang orihinal na kontrata na may thumb mark ni Ricardo, isang dokumentong nakuha mula sa pinakaitinatagong vault ng pamilya.
Nang makita ito ni Ricardo, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila mga saksi sa kanyang nalalapit na pagbagsak. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang bawat linya sa dokumentong iyon ay tila isang hatol na isinulat mismo ng tadhana upang bawiin ang lahat ng ninakaw mula kay Trina. Ang dambuhalang pader ng depensa ng mga Serrano ay tuluyan ng gumuho ng muling tawagin si Mang Berting sa witness stand. Sa pagkakataong ito, hindi na nakayuko ang matanda. Sa bawat hikbi niya, humihingi siya ng tawad kay Trina habang inilalantad ang katotohanang tinakot siya ni Lucinda na papatayin ang kanyang pamilya kung hindi siya magsisinungaling. Ang bawat salita ni Mang Berting ay tila isang malakas na agos ng tubig na humuhugas sa lahat ng putik na ibinato kay Trina. Ang hagulgol ng matanda ay tila isang panalangin ng pagsisisi na bumasag sa huling pag-asa ni Ricardo at Lucinda. Sa bawat segundo ng kanyang pag-amin, nakikita ang unti-unting pagkaluwag ng bitag sa leeg ni Trina, habang ang mga tunay na may sala ay dahan-dahan namang iginagapos ng kanilang sariling mga gawa. Sa gitna ng kaguluhan ng mga emosyon, dahan-dahang tumayo si Trina. Walang galit sa kanyang mukha, tanging niyang isang malalim na kapayapaan na nagmumula sa pag-alam na ang katotohanan ay wala na sa kanyang mga kamay kundi nasa panig na ng batas. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at dahan-dahang hinawakan ang gintong singsing na simbolo ng kanyang kasal kay Ricardo. Ang bawat kumpas ng kanyang daliri habang hinihila ang singsing ay tila isang pag-aalis ng lahat ng sakit, lahat ng utang na loob, at lahat ng pagkakagapos sa pamilyang sumira sa kanya. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng mesa ng korte. Ang tuyo at malamig na tunog ng gintong tumama sa kahoy ay tila isang huling tuldok sa mahabang pangungusap ng kanilang pagdurusa. Hindi na siya ang asawa ng isang Serrano. Siya na muli si Trinidad Salvacion, isang babaeng malaya at may dangal. Nang ibaba ng hukom ang hatol na guilty laban kina Ricardo at Lucinda para sa mga kasong falsification, fraud at perjury, ang bawat sigaw ng tuwa mula sa gallery ay tila isang awit ng tagumpay. Ang bawat pagtama ng kahoy na gavel sa lamesa ay tila isang kulog na naghudyat ng pagtatapos ng isang panahon ng kadiliman. Habang pinalalabas ng mga pulis ang magkasintahan na nakaposas, nasulyapan ni Trina sa huling pagkakataon ang kanyang biyenang si Doña Esperanza na inilabas mula sa ospital at dinala sa korte gamit ang isang wheelchair para sa kanyang sariling pagdinig. Ang matanda ay tila isang tuyong dahon na madaling tangay ng hangin. Ang kanyang mga mata ay pununo ng puot, ngunit wala ng lakas upang manakit. Isang katanungan ang nananatili habang pinagmamasdan ni Trina ang pagguho ng palasyong gawa sa buhangin. Sapat na nga ba ang hustisyang ito upang hilumin ang mga sugat na iniwan ng nakaraan? At paano nga ba magsisimulang muli ang isang tao kapag ang lahat ng kanyang akala ay pundasyon ng kanyang buhay ay naging abo na sa kanyang harapan? Ang mga pader ng mansyon ng mga Serrano na dati ay tila isang hindi mabuway na kuta ng kapangyarihan at karangyaan ay nababalot na ngayon ng isang nakabibinging katahimikan na tila amoy ng isang abandonadong libingan. Sa bawat sulok ng malawak na sala, ang mga pulang laso ng sequestered notice mula sa korte ay tila mga sariwang sugat na nagpapatunay sa kanilang tuluyang pagbagsak. Pinanood ni Trina mula sa malayo kung paano isa-isang inilalabas ng mga tauhan ng batas ang mga mamahaling kasangkapan, mga antigong florera, mga painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon, at ang chandelier na dati ay nagbibigay ng mapanlinlang na liwanag sa kanilang mga hapunan. Ang bawat kaluskos ng mga karton na hinihila sa makintab na sahig ay tila isang huling buntong hininga ng isang pamilyang nabulag ng sarili nilang kasakiman. Sa loob ng kulungan, ang dating power couple na sina Ricardo at Lucinda
ay tila mga aso't pusang naglalabasan ng kuko sa gitna ng kanilang pagkagapi. Sa isang pagkakataon na pinayagan silang magkita sa loob ng visitation room para sa kanilang mga kaso, ang bawat salita ni Lucinda ay tila isang nakalalasong palaso na ibinabaon niya sa dibdib ni Ricardo. Sabi ni Lucinda, wala raw siyang kinalaman sa lahat at si Ricardo lamang ang dapat managot dahil ito raw ang nag-utos sa lahat ng pandaraya. Ang bawat sigaw ni Lucinda, ang bawat paghampas niya sa mesa na naglalabas ng isang mapurol at mabigat na tunog ay nagpapakita ng kanyang tunay na kulay. Isang babaeng handang sumagip ng sariling balat kahit ang kapalit ay ang lalaking sinasabi niyang minamahal niya. Si Ricardo naman ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tila mga butas na walang laman na pagtatanto na ang lahat ng kanyang isinakripisyo, kabilang ang tapat na pag-ibig ni Trina, ay nauwi lamang sa isang maruming pengengang wala ng saysay. Samantala, si Doña Esperanza ay nanatiling nakaupo sa kanyang wheelchair sa gilid ng isang maliit na kwarto sa ospital ng gobyerno, malayo sa karangyaan ng kanyang dating private suite. Ang bawat paghinga niya ay tila isang hirap na kumpas. Ang bawat ubo ay nagdadala ng hapdi sa kanyang dibdib na tila ba ang bigat ng kanyang mga alahas noon ay naging mga pako na ngayon. Wala nang mga fufu o mga sosyal na kaibigan na bumibisita. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang sariling mga anino at ang pagsisisi na hindi niya maamin. Ang bawat sulyap niya sa salamin ay nagpapakita ng isang matandang hindi nakilala ng sariling dangal, isang reynang nawalan ng kaharian at naging pulubi sa mata ng katotohanan. Sa gitna ng pagguho ng daigdig ng mga Serrano, si Trina ay gumagawa ng isang desisyong nagpabigla sa marami. Ang bawat sentimo na natanggap niya bilang danyos at ang bahagi niya sa mga ari-arian ay hindi niya ginamit para sa sariling luho. Sa halip, maingat niyang inilista ang bawat pangalan ng mga manggagawa sa Navotas na nawalan ng trabaho at ang mga biktima ng panloloko ni Ricardo. Ang bawat tseke na kanyang nilalagdaan ay tila isang panalangin ng pasasalamat, isang paraan upang ibalik ang dangal sa mga taong kinalimutan ng mga nasa itaas. Ang bawat ngiti ng mga manggagawang tumatanggap ng kanilang bahagi ay tila isang haplos sa puso ni Trina. Isang pagpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasa ginto, kundi nasa kapayapaan ng konsensya. Nang matapos ang lahat, dahan-dahang binuhat ni Trina ang kanyang maliit na bag. Isang bag na naglalaman lamang ng mga mahahalagang alaala at ang lumang panyong ibinigay ni Mateo. Ang bawat hakbang niya palayo sa gusali ng korte at sa siyudad ng Makati ay tila isang pagtanggal ng isang mabigat na baluti. Ang bawat hininga niya sa labas ng gusali ay tila mas masarap, mas malaya. Tumingala siya sa langit at nadama ang init ng araw sa kanyang mukha. Sa dulo ng kalsada, naghihintay ang isang bus na may karatulang Navotas. Ang bawat kumpas ng hangin ay tila bumubulong ng kanyang pangalan. Tinatawag siyang bumalik sa kanyang pinagmulan. Isang bagong yugto ang handa ng isulat, ngunit bago siya tuluyang makasakay, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa kanyang likuran. Isang boses na nagpatigil sa kanyang paglakad at nagpaalala sa kanya na ang pag-uwi ay hindi lamang sa isang lugar, kundi sa isang pusong matagal nang naghihintay. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ng Navotas ay tila isang uyayi na dahan-dahang nagpapatulog sa lahat ng galit at pait na matagal na dinala ni Trina. Ang amoy ng dagat, maalat, malansa, ngunit totoo, ay tila isang pamilyar na yakap na tumatanggap sa kanyang pagbabalik. Wala na ang mga matitigas na rehas at ang malamig na semento ng Makati. Ang tanging nasa ilalim ng kanyang mga paa ngayon ay ang malambot na buhangin at ang mga basang bato na saksi sa kanyang pagkabata. Ang bawat kumpas ng hangin na humahaplos sa kanyang buhok ay tila nagbubura sa bawat bakas ng dumi na ibinato sa kanya ng mga Serrano.
Dahan-dahang ibinabalik ang kanyang dating sigla at linis ng kalooban. Sa gitna ng komunidad ng mga mangingisda, itinayo ni Trina ang isang maliit na kooperatiba para sa pag-eeskaparte at pag-iingat ng isda. Hindi ito isang dambuhalang pabrika na puno ng pang-aapi, kundi isang tahanan ng paggawa kung saan ang bawat manggagawa ay itinuturing na kapamilya. Ang bawat tunog ng mga lata na nagtatamaan sa isa't isa habang nililinis ay tila isang masayang himig ng pag-asa, malayo sa tuyo at nakakatakot na tunog ng posas. Ang bawat pagtawa ng mga kababaihan habang naghihiwa ng isda ay tila isang gamot na naghihilom sa mga sugat ni Trina. Doon, siya ay hindi na ang asawang kriminal ni Ricardo, kundi si Ate Trina, ang babaeng nagbigay ng bagong simula sa mga taong kinalimutan na ng lipunan. Isang hapon, sa ilalim ng langit na unti-unting nagkukulay kahel at lila, naglakad si Trina patungo sa puntod ng kanyang ina. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay may kasamang katahimikan at paggalang. Inilapag niya ang isang bungkos ng puting bulaklak at dahan-dahang hinaplos ang malamig na semento ng lapida. Naimalaya na ako. Ang bulong niya sa isang tinig na nanginginig sa emosyon, ngunit puno ng katatagan. Sabi niya sa kanyang ina na ang gintong hinahanap niya noon sa piling ng mga Serrano ay nahanap niya rin sa wakas, hindi sa anyo ng alahas, kundi sa anyo ng kanyang sariling dangal at sa pagmamahal ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Ang bawat patak ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng pagpapaalam sa lahat ng sakit ng nakaraan. Habang nakaupo sa isang lumang kahoy na bangko sa harap ng dagat, nadama ni Trina ang lamig ng simoy ng hangin na tila humahalik sa kanyang balat. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang tunay at wagas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bak ng kanyang ngiti ay tila sumasabay sa paglubog ng araw, nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukha na matagal nang naging madilim. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang kalmado at matatag na tambol, nagpapatunay na ang bagyong nagdaan ay natapos na at ang dagat ng kanyang buhay ay payapa na sa wakas. Dama niya ang bigat ng kanyang nakaraan na tila isang anchor na pinutol, hinahayaan ng kanyang kaluluwa na maglayag sa direksyong siya mismo ang may hawak ng timon. Nang sumapit ang gabi at ang paligid ay nabalot na ng katahimikan ng mga bituin, narinig ni Trina ang isang marahang pagtama ng kamao sa kahoy ng kanyang pinto. Ang tunog ay hindi nagdadala ng takot, kundi isang uri ng kaba na may kasamang pananabik. Nang dahan-dahan niyang buksan ang pinto, tumambad ang figura ni Mateo Cruz. Wala na itong suot na uniforme. Nakasuot lamang siya ng simpleng t-shirt at mong, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nananatiling pareho. Ang bawat paghinga ni Mateo ay tila isang pag-aalinlangan kung dapat ba siyang lumapit. Ngunit ang bawat hakbang niya patungo kay Trina ay tila isang pangako na hindi na niya hahayaang mag-isa ang babae. Sa gitna ng liwanag ng buwan, ang kanilang muling pagkikita ay tila isang huling piraso ng puzzle na bubuo sa bagong buhay ni Trina. Isang bagong yugto na hindi na kailangang isulat sa ginto dahil ang bawat sandali sa piling ng isang tapat na tao ay sapat na upang maging pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Tamakil. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng buwan na tumatama sa sahig ng kanyang maliit na tahanan, nakatayo si Trina habang pinagmamasdan ang lalaking naging kaisa-isang tanglaw niya sa gitna ng pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Ang bawat paghinga ni Mateo ay tila may dalang init na pumapawis sa ginaw ng gabi. At ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng katapatan na hindi kayang bilhin ng anumang ginto. Dahan-dahang binuksan ni Trina ang pinto ng mas malawak, isang tahimik na paanyaya para sa isang bagong simula na hindi na kailangang ikubli sa likod ng mga rehas. Ang bawat hakbang ni Mateo papasok ay tila isang pagtapak sa isang bagong lupain
kung saan ang bawat alikabok ay puno ng pag-asa at ang bawat sulok ay malaya mula sa anino ng mga Serrano. Inamin ni Mateo na tuluyan na siyang nagbitiw sa kanyang tungkulin bilang gwardiya sa Maynila. Ang bawat salita niya ay tila isang mabigat na pasanin na binitawan, isang pagpili sa katahimikan ng Navotas kaysa sa ingay ng lungsod na puno ng kataksilan. "I resigned, Trina," ang sabi ni Mateo sa isang tinig na puno ng kapayapaan, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa babaeng matagal na niyang hinahangaan mula sa malayo. Sabi niya, gusto niyang gamitin ang kanyang lakas para tulungan si Trina sa kanyang kooperatiba, para maging katuwang hindi lamang sa pagtatrabaho kundi sa pagbuo ng isang buhay na ang pundasyon ay katotohanan at pagmamalasakit. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay habang nagpapaliwanag ay tila isang pangako ng proteksyon, isang panunumpa na hindi na muling luluha si Trina dahil sa pang-aapi ng iba. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang lumabas ang dalawa patungo sa dalampasigan, kung saan ang bawat dampi ng tubig alat sa kanilang mga paa ay tila isang ritual ng paglilinis. Ang bawat tunog ng alon na humahalik sa pampang ay tila isang musika na nagdiriwang sa kanilang kalayaan. Huminto si Trina at tumingin sa malawak na dagat. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na sa wakas ay nakawala sa isang masikip na hawla. Naramdaman niya ang dahan-dahang paglapit ng kamay ni Mateo sa kanyang palad. Ang bawat daliri nito na humahawak sa kanya ay may dalang init na tila naghihilom sa lahat ng peklat na iniwan ng mga posas at ng malalamig na kamay ni Ricardo. Ang bawat kumpas ng kanilang magkahawak na kamay ay tila isang pagkakandapait ng dalawang kaluluwang dumaan sa apoy, at ngayon ay nahanap ang kanilang pahinga sa piling ng isa't isa. Napagtanto ni Trina na ang pag-ibig ay hindi pala kailangang maging isang sakripisyo na sumisira sa sariling dangal. Ang bawat tingin ni Mateo ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay sapat, na siya ay mahalaga, at na ang kanyang amoy isda at pagod na katawan ay higit na mabango at maganda kaysa sa anumang sutla o pabango ng Makati. Ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng selda ay nagsisimula nang magkaroon ng kulay sa harap ng tunay na lalaking handang lumaban para sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang awit ng pasasalamat, isang pagkilala na ang bawat pait na kanyang dinanas ay naging daan lamang para matagpuan niya ang tunay na ginto sa gitna ng trota. Isang pag-ibig na marunong rumespeto at magpahalaga. Habang ang araw ay unti-unting sumisikat sa malayo, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat alon ng dagat, huminga ng malalim si Trina at idinilat ang kanyang mga mata sa bagong umaga. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay tila naging magaan, tila isang ulap na malayang lumilipad sa asul na langit. Nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo, at ang bawat tibok ng puso ng lalaki ay tila isang matatag na pundasyon na maaari niyang sandalan habang buhay. Tiningnan niya ang pampang ng Navotas, ang kanyang tahanan, ang kanyang kaharian. Wala ng rehas, wala ng takot, wala ng utang na loob na sumasakal. Sa bawat kumpas ng hangin na nagdadala ng bagong pag-asa, isang huling bulong ang kumawala sa kanyang mga labi na tila isang deklarasyon sa buong mundo. Sa wakas, malaya na ako. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng tubig na dahan-dahang tinangay ang lahat ng dumi at pait ng nakaraan upang iwanang malinis ang dalampasigan ng buhay ni Trina. Sa bawat pagsikat ng araw sa Navotas, ang bawat kumpas ng mga lambat na inihahagis sa dagat ay tila isang pasasalamat sa bagong pagkakataon. Ang dating maliit na kooperatiba na sinimulan ni Trina ay isa na ngayong masiglang sentro ng komunidad, kung saan ang bawat manggagawa ay hindi lamang binabayaran ng tama, kundi itinuturing
na may tunay na dangal. Sa bawat paglalakad ni Trina sa gitna ng pabrika, ang bawat ngiti at pagbati ng Ate Trina ay tila isang korona na mas matingkad at mas mahalaga kaysa sa anumang gintong vulmin na ibinigay sa kanya noon ng mga Serrano. Tungkol sa pagpapatawad na pagtanto ni Trina na hindi ito nangangahulugan ng pagkalimot, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng galit. Ang bawat hapdi na idinulot ni na Ricardo at Doña Esperanza ay nananatiling peklat sa kanyang puso. Ngunit ang mga peklat na ito ay hindi na nagdudulot ng sakit. Sa halip, ang mga ito ay nagsisilbing paalala ng kanyang katatagan. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon at sa pagpapatawad na iyon, tuluyan na niyang binitawan ang huling tali na nag-uugnay sa kanya sa mga taong sumira sa kanya. Ang katahimikan ng kanyang isipan sa bawat gabi ay ang pinakamalaking patunay na ang kanyang puso ay nakahanap na ng tunay na himlay at kapayapaan. Sa kabilang banda, ang karma ay dahan-dahang kumumpleto sa kanyang sirkulo sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan sa Maynila. Si Ricardo Serrano, na dati ay tinitingala bilang isang makapangyarihang CEO, ay isa na lamang bilang na walang mukha at walang boses sa gitna ng libu-libong preso. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit at ang bawat salita niya ay wala ng kapangyarihan. Ang tanging naririnig niya sa bawat gabi ay ang tunog ng sarili niyang pagsisisi na tila isang multong hindi siya iniiwan. Si Lucinda naman ay nananatiling balot ng puot sa kabilang selda. Unti-unting kinakain ng sariling inggit at kawalan ng pag-asa. Si Doña Esperanza na pilit na kumapit sa kanyang huwad na dangal hanggang sa huli ay namumuhay na ngayon sa isang maliit na pasilidad para sa mga nakatatanda, kung saan ang bawat alaala ng kanyang dating palasyo ay tila mga anino na lamang na dahan-dahang naglalaho sa dilim ng kanyang pag-iisa. Ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kwentong ito sa bawat tagapakinig ay ang katotohanang ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang yaman o sa taas ng kanyang posisyon sa lipunan. Ang bawat ginto ay maaaring maging abo at ang bawat korona ay maaaring gumuho. Ngunit ang integridad at busilak na puso ay mananatiling nagniningning kahit sa gitna ng pinakamabigat na trota ng buhay. Ang pag-ibig na totoo ay hindi naghahanap ng sakripisyong sumisira sa pagkatao, kundi isang lakas na nag-aangat at nagpapahalaga sa bawat mithin ng minamahal. Sa huli, ang katotohanan ay tila isang apoy na maaaring tumupok sa lahat ng kasinungalingan, ngunit ito rin ang apoy na magbibigay ng init at liwanag sa isang bagong simula. Habang nakatayo si Trina sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan kasama si Mateo, dahan-dahang sumandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang bawat paghinga nila nang sabay ay tila isang panata ng katapatan na hindi na kailangan pang isulat sa papel. Tanaw nila ang malawak na dagat ng Nabotas na nagniningning sa ilalim ng liwanag ng mga bituin. Tila bawat kislap ay isang pangako ng masayang bukas. Wala ng rehas, wala ng takot, wala ng lansa na itinuturing na dungis. Sa gitna ng payapang gabi, isang huling buntong hininga ng kaligayahan ang kumawala kay Trina. Isang pagkilala na sa dulo ng bawat pagdurusa, palaging may naghihintay na liwanag para sa mga taong hindi marunong bumitaw sa kanilang dangal. Ang buong kirot ng nakaraan ay naging isang magandang kwento na lamang at ang hinaharap ay tila isang malinis na puting papel na handa ng sulatan ng kanilang sariling wagas na pag-ibig.